Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang daddy ng baby ko. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Kabanata 401. Dadalo ba si Elliot sa anumang mga kaganapan sa mga araw na ito kung saan maaaring makaharap ko siya? Ang benefit gala bukas ng gabi ay pumasok sa isip ni Daniel, ngunit alam niya na si Elliot, malamang nadalhin si Anastasia bilang kanyang kadate, nagsinungaling siya. Hindi sa alam ko, si Pangulong Presgrave ay nakatali sa trabaho sa kumpanya sa mga araw na ito. Napalunok na lang si Hailey sa kanyang mapait na hinanakit. Medyo namamaga pa rin ang kanyang mga mata pagkatapos ng operasyon, at kayang-kaya niyang maghintay bago makilala ng personal si Elliot. Kinaumagahan, lumabas ang balita ng benefit gala ng Lancaster Group sa Upper Crust Society. Dahil kay Lucas Network, nagawa niyang mag-rally ng malaking bilang ng mga kilalang panauhin para sa kapakinabangan, isa sa kanila ay si Elliot. Para sa kapakanan ng kakayahang umakyat sa panlipunang hagdan at magtrabaho sa piling lipunan sa kalamangan ng kanyang mga pakana, inutusan ni Aliona si Lucas na ipahayag ang kanyang pagkakakilanlan bilang kanyang anak sa labas sa benepisyo ngayong gabi. Isa lang ang target niya ngayong gabi, at iyon ay si Elliot. Nagawa na niya ang lahat ng mga kaayusan at itinakda ang kanyang mga plano, ang natitira na lang gawin ngayon ay ang bumangon siya sa pain. Hindi na kailangang sabihin, magbibihis siya ng hanggang siyam sa pag-asang maakit ang kanyang mata, at mas mabuti kung mahuhulog siya sa kanyang mga alindog nang walang anumang pag-uundyok sa kanyang katapusan. Kung tumanggi siyang patulugin siya ngayong gabi, kailangan niyang gumawa ng ibang paraan para mapaayos siya. Nang hapong iyon, katatapos lang ng tanghalian ni Anastasia nang tumawag si Elliot para sabihing sisunduan siya nito ng 2 PM at ihahatid siya kung saan. Sinadya niyang hindi malinaw ang mga detalye, kaya sa puntong ito, maaari na lamang siyang umupo at maghintay ng tawag sa telepono ni Ray. Maya-maya lang ay nagring ang phone niya sa pangalawang pagkakataon. Inisip niya na baka si Ray iyon, ngunit sa pagsulyap sa caller ID, nakita niyang hindi pamilyar na numero iyon. Habang nakakunot ang noo niya, pinatay niya ang tawag at nagtanong, "Hello, sino ito?" "Magandang hapon, Anastasia. Inalagaan mo ba ng mabuti ang anak ko?" Ang boses sa kabilang linya ay pagmamay-ari ng isang lalaki, ngunit nabigla ito ng husto ng isang voice processor at pagkarinig nito ay nagpalamig sa gulugad ni Anastasia. Isang madilim na tingin ang dumaan sa kanyang mukha, at nanginginig ang kanyang kamay habang mahigpit na nakahawak sa telepono. "I swear, kapag nagpakita ka, papatayin kita gamit ang sarili kong mga kamay." Humalaklak ang lalaki. "Maaari mo akong patayin, Anastasia, ngunit iyon ay mag-iiwan sa ating anak na may 2 kriminal na magulang. Maaaring medyo brutal para sa bata, hindi ba?" "Manahimik ka," hiling niya sa nagngangalit na mga ngipin habang nag-uumapo ang mga iniisip niya sa kanyang isipan. "Ano ang relasyon mo ni Elliot?" Masungit na tanong niya. "Kung maglakas loob kang magpakasal, ibang lalaki at maging bagong ama siya sa anak ko, magtiwala ka sa akin kapag sinabi kong magagalit ako sa iyo. Walang kinalaman sa iyo ang anak ko," ang ungol ni Anastasia. "Anak ko rin siya, at nangangahulugan iyon na kasangkot din ako sa kanyang buhay tulad mo." Naikuyom niya ang kanyang mga kamao habang pinupuno siya ng nakamamatay na galit. "Ano ba ang gusto mo? Makinig kang mabuti, Anastasia, bawal kang magpakasal sa iba habang nasa pangangalaga mo ang anak natin, lalo na kung ang isang iyon ay si Elliot." "Kilala mo si Elliot?" tanong niya nang maramdaman niya ang walang pidyaw na puot sa tono nito nang banggitin niya si Elliot. "Hindi ko alam kung sino siya, ngunit nakita ko ang iyong mga larawan kasama siya sa buong internet. Kung iniisip mo man lang na pakasalan siya at bumuo ng bagong pamilya para sa anak natin, makakasigurado ka na babayaran kita," pagbabante niya sa mahina at galit na boses. "Akin at akin lang ang bata, at wala kang kinalaman sa kanya. Kung magpapakita ka, hindi ako magdadalawang isip na tumawag ng pulis at ikulong ka," babala ni Anastasia, hindi man lang umaatres sa harap ng kanyang mga banta. "Ikaw ang kusang pumasok sa kwarto ko 5 years ago, Anastasia. Kung ano man ang sumunod na nangyari ay isang aksidente lamang, at hindi mo ako maaaring sampahan ng kaso dahil doon." Naikuyom niya ang kanyang panga at kumagat, "Kung ganoon, bakit hindi mo ako subukan at tingnan kung maaari kitang makulong habang buhay?
Sigurado akong gustong-gusto ng aming anak na malaman ang higit patungkol sa kanyang biolohikal na ama, sabi niya, na kinakagat ang kanyang kahinaan. Pabayaan mo ang anak ko. Huwag kang maglakas loob na lumapit sa kanya. Alam ko kung saan siya nag-aaral, kung saan ka nakatira, at kung saan nakatira ang iyong ama. Huwag mong isipin na saktan ang pamilya ko maliban na lang kung gusto mong magbayad ng dugo, malisyosong babala niya. Siya scoffed. Hindi mo ako tinatakot, Anastasia. Ako ay isang tao na walang mawawala, at hindi ko iniisip na dalhin ang aming anak sa impyerno kasama ko kung papatayin mo ako. Bakit hindi ka mamatay sa ibang lugar at iwan ang anak ko? Ang kanyang puso ay lumukso sa kanyang lalamunan, at sa susunod na segundo, nagsimula siyang bumuo ng isang plano. Huminga siya ng malalim, bumantong hininga at pinindot sa mas obligadong tono, ano ang gusto mo? Pera. Mabibigyan kita ng pera kung ipapangako mong iiwan mo ang pamilya ko. Bibigyan mo ba ako ng pera? Maaari kitang bigyan ng 1,000,000, ngunit kailangan mong layuan ang impyerno mula sa aking anak, natatawan niyang sabi. Gayunpaman, tinutulan niya, I don't want your money. Gusto kong layuan mo si Elliot. Kabanata 402. Kumunat ang noo ni Anastasia. Napansin niya na kakaiba ang sinabi ng lalaki na wala siyang mabubuhay sa isang banda habang tinatanggihan siya ng pera sa kabilang banda, at odular pa rin kung paano ang isang taong labis na nag-iinit ay nagpilit na layuan niya si Elliot. Siya lang ay hindi gumagawa ng anumang kahulugan. Sa huli, ang kasakiman ng lalaki ay nakuha sa kanya nang sabihin niya, fine, wire me the money. Ibibigay ko sa iyo ang card na may kasamang pera kung pupunta ka ng personal para kunin ito. Matigas na sagot ni Anastasia. Trying to lure me out, I see. Ha, hindi ako tanga, Anastasia. Alam kong sinusubukan mo akong itakda para mahuli. Isave ang iyong enerhiya at huwag mag-abala na subukang mahuli ako, hindi ka magtatagumpay. Lumayo ka kay Elliot kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, naririnig mo. With that, binaba ng lalaki ang tawag. Nakatitig si Anastasia sa kanyang telepono habang iniisip ang kanilang pag-uusap. Hindi niya maiwasang magtaka kung bakit matigas ang ulo na hiniling ng lalaki na layuan niya si Elliot. May sama ng loob ba siya kay Elliot? Higit sa punto, naisip ng lalaki na talagang sinusubukan niyang akitin siya sa liwanag sa pamamagitan ng paggamit ng pera bilang pain. Dati, gagawin niya ang lahat para iwasang makatagpo ang lalaking nanakit sa kanya 5 taon na ang nakararaan, pero ngayon, pinipilit niya itong harapin. Nagsisimula na siyang mapagtanto na ang tanging paraan para makapag-move on siya mula sa kanyang bangungot na nakaraan ay hindi sa pamamagitan ng pagtakbo palayo, ngunit sa pamamagitan ng pagharap dito ng walang takot. Marahil ay pagkatapos lamang niyang personal na hatulan ang sa asterisk mabag sa habang buhay na pagkakakulong na sa wakas ay mababalikan niya ang pangyayari noong 5 taon na ang nakakaraan at matutong lumayo mula rito. Nangako si Anastasia na hinding-hindi niya hahayaang makatakas ang lalaking ito sa tuntunin ng batas anuman ang mangyari. Hindi niya ito hahayaang makawala sa ginawa nito sa kanya, kahit na ang ibig sabihin nito ay kailangang sabihin kay Jared ang totoo tungkol sa kanyang kapanganakan. Samantala, sa tabi ng lawa na gawa ng tao malapit sa Summit Mansion, si Hailey ay nagngangalit sa galit habang hawak niya ang kanyang telepono sa isang nanginginig na kamay matapos niyang mapagtanto na si Anastasia ay hindi na maaaring manipulahin ng kanyang mabisyo, kahit walang laman na mga pagbabanta. Binalak niyang gamitin ang pagkakakilanlan ng lalaking escort para pilitin si Anastasia na layuan si Elliot, ngunit natapos ang tawag na si Hailey ang isa. Nagbanta sa halip, 3 PM nang huminto si Ray sa labas ng apartment ni Anastasia. Sumakay siya sa kotse at dinala sa isang butik sa gitna ng lungsod. Miss Tillman, hiniling ni President Presgrave na pumili ka ng damit para sa benefit gala ngayong gabi, na dadaluhan mo bilang kadate niya, magalang na sabi ni Ray. Tumanggaw si Anastasia. Kung dadalo siya sa isang kaganapan kasama si Elliot, karapat-dapat lang sa kurso na kailangan niyang pumili ng isang bagay na elegante at maliit na tugma sa kanyang pinong grasya. Pagkatapos ng lahat, ang huling bagay na gusto niya ay hiyain siya sa pamamagitan ng pagsusuot ng lumang damit na hinugot mula sa likod ng kanyang aparador. Ang butik ay may malawak na koleksyon ng mga designer na damit mula sa Anastasia na mapagpipilian, at personal siyang pinangunahan ng may-ari na bumasang mabuti ang mga seasonal na item na nasa mas eksklusibong dulo ng nightwear spectrum. Gayunpaman,
Tinanggihan ni Anastasia ang lahat ng mga damit na ito sa pabor ng isang beige na nagpatingkad sa kanyang walang kamali-mali, porselana na balat, na tila kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Lumipas ang oras, at bago pa man makahalata ay 5 PM na. Lumabas si Anastasia mula sa butik na tapos na ang makeup at ayos ang damit. Ang beige evening dress ay yamakap sa kanyang balingkinitang figure at nambobola ang kanyang mga kurba, at ang kanyang buhok ay natipon ng eleganteng sa kanyang batok na may mga lambot na bumabalot sa kanyang mukha. Kasama ang kumikinang na hikaw na ginagamit niya, siya ang perpektong larawan ng poise at grace. "You look beautiful tonight, Miss Tillman," nakangiting puri ni Ray. "Salamat," magiliw niyang tugon. Sumakay siya sa backseat ng sasakyan habang pinagbuksan siya ng pinto ni Ray, at lumabas ang staff sa butik para paalisin siya, naiinggit na pinapanood siyang umalis. Habang nakasandal si Anastasia sa upuan, para siyang isang binibini na ipinanganak mula sa aristokrasya na ang bawat maliit na kilos at ekspresyon ay nagliliwanag ng likas na kagandahan. Wala pang 2 minuto matapos huminto ang sasakyan sa labas ng punong tanggapan ng Presgrave Corporation, nakita ni Anastasia ang isang matayog na figure na lumabas sa mga umiikot na pinto ng main entrance bago siya tumungo sa kanya. Mukha siyang ethereal nang ang mga sinag ng takip silim mula sa araw ng taglamig ay naglaro sa kanya, na nagbibigay ng ilusyon na mayroon siyang halos sa paligid niya. Nagningning ang mga mata ni Anastasia nang makita siya, at hindi niya namalayan na tinitigan niya ito ng may pagmamahal at pagmamahal. At muli, kahit sino ay titingin kay Elliot sa parehong paraan kung mahuli nila ito kahit nakatiting na sulyap sa kanya. Binuksan ni Elliot ang pinto at pumunta sa backseat sa tabi niya. Ang kanyang mga mata ay bumagsak sa kanya ng may pagpapahalaga, at natagpuan niya ang kanyang sarili na hindi makaiwas ng tingin. Akala niya ay napakaganda na nito nang hindi nagbibihis, ngunit ngayong nakasuot na siya, nagulat siya sa hitsura nito. Hindi napigilan ni Anastasia na mamula sa paraan ng pagtitig nito sa kanya, at sinagot niya ang isang buhok sa likod ng kanyang tainga habang nahihiyang nagtanong, "Ano ang hitsura ko?" "No words can describe how beautiful you are right now," matapat na sabi ni Elliot habang ngumisi, nanginginig ang gilid ng kanyang mga mata ng buong pagmamahal. Nakanganga siya sa kanya. "Nagmamalaki ka, hindi ba? Sa palagay ko ay medyo disente ang hitsura ko, kung hindi man mas maganda kaysa sa karaniwan kong hitsura." "I think you're drop-dead gorgeous," papuri niya. Medyo naguguluhan sa kung gaano siya kaseryoso, itinuro niya, "Mukhang maganda ka rin sa isang suit. Sa katunayan, ikaw lang ang lalaking kilala ko na maaaring magmukhang ganito kagwapong nakasot." Natutuwa siyang marinig ang papuri nito, at sumilay sa kanyang mga labi ang isang masayang ngiti. Nako, wala ni isa sa kanila ang tumigil sa pag-iisip tungkol sa kung ano ang maaaring maramdaman ni Ray the Perpetual Bachelor na nagtutulak sa kanila sa benefit gala sa kasalukuyan habang pinaghahaplos nila ang kanilang relasyon sa kanyang mukha. Kabanata 403. Nag-cruise sila sa kalsada patungo sa hotel kung saan ginaganap ang benefit gala. Pagdating sa mga charity auction at benefit gala sa Upper Crust Society, ang aspeto ng charity ay madalas na napapansin dahil sa sikat na listahan ng bisita. Higit na mahalaga kaysa sa alinman sa mga antique at item sa auction ay ang mga koneksyon na maaaring gawin ng isa sa panahon ng kaganapang tulad nito. Dahil dito, ang benefit gala ay naging isang hotspot para sa mga makapangyarihang tao sa politika at negosyo upang tipunin at kilalanin ang kanilang mga sarili sa mga maaaring maglunsad ng kanilang mga karera at buhay panlipunan sa mga bagong taas. Walang sabi-sabi na si Elliot ang pangunahing target ng mga social climber ngayong gabi sa kasalukuyan. Si Aliona ay nakaupo sa kanyang silid sa hotel, tinitingnan ang kanyang make-up sa salamin. Nakita niya ang pangalan ni Elliot sa listahan ng bisita, at natuwa siya nang malaman niyang wala itong +1. Kung magiging maayos ang lahat, maaari niyang samantalahin ang pagkakataong maging kadate nito sa gabi. Noon lang, tumawag ang manager ng hotel na inutusan niyang ipaalam sa kanya ang pagdating ng mga bisita at sinabing, "Miss Dora, dumating na si Mr. Presgrave." "Sige," sagot niya habang may ngiti sa labi. Pagkatapos suriin ang sarili sa huling pagkakataon sa salamin, hinawakan niya ang kanyang sequin clutch at tumayo upang lumabas ng silid. Nakasuot siya ng magarbong pulang damit ngayong gabi na nagbigay ng banayad na pagtingin sa kanyang cleavage. Kahit sinong lalaking makakakita sa kanya ay walang alinlangan na maaakit sa kanya. Nang siya ay nasa elevator,
tinitigan niya ang kanyang refleksyon at hinangaan ang kanyang walang kamali-mali na presentasyon. Iniisip niya kung mahuhuli ba niya ang mata ni Elliot sa sandaling magpakita siya sa harap nito, at may isang kumpiyansa na boses sa kanyang ulo na nagsabi sa kanya na gagawin niya ito. Pagdating sa conference hall sa ibaba, bumaba siya sa hagdan na patungo sa mga taong nagkukumpulan sa ibaba. Siya ang prinsesa ng Dora Group, at nakatakda siyang humanga sa mga nakakita sa kanya. Gayunpaman, habang pababa siya ng hagdan ay may nakita siyang isang bagay na ikinagalit niya na halos madapa siya sa laylayan ng kanyang palda. Hindi makapaniwala ang mukha niya nang bumagsak ang tingin niya sa babaeng kasalukuyang nakahawak sa braso ni Elliot. Anong ginagawa ni Anastasia dito? Nilamon ni Aliona ang kanyang galit at ipinagpatuloy ang kanyang matikas na pagbaba, ngunit siya ay nagngangalit na. Ang pangalan ni Anastasia ay wala sa listahan ng bisita, na nangangahulugang hindi siya dapat makapasok sa sandaling siya ay nagpakita sa pasukan. At muli, malakas at nakakatakot si Elliot para dalhin ang sino mang gusto niya nang hindi nangangailangan ng karagdagang pag-verify. Sa pag-iisip nito, huminga ng malalim si Aliona at pinatibay ang sarili habang naglalakad patungo kay Elliot. Desidido siyang hirakan ang buong Anastasia ngayong gabi. Sa ibaba, naramdaman ni Anastasia ang puot na nakadirekta sa kanya, at tumangala siya para salubungin ang masamang tingin ni Aliona habang bumababa ang huli mula sa landing. Nang tumingin si Aliona sa kanya, ito ay walang pidgel na pag-aalipusta, ngunit nang tumingin siya kay Elliot, ito ay may pagsamba. Nandito ka, Elliot, Miss Dora, mataray na bati ni Elliot habang tumatango bilang pagsang-ayon. Ang nagyayelong tingin ni Aliona ay dam ako kay Anastasia. Nakangiti siyang nagtanong, hindi ko akalain na nandito ka rin, Miss Tillman. Kung hindi ako nagkakamali, wala ang pangalan mo sa guest list. Ang sinumang makarinig nito ay mararamdaman ang pagmamadali ng kahihiyan, ngunit si Anastasia ay nagkunwaring galit at sinabing, "Nako, sana hindi na lang ako sumama," ngunit pinilit ako ni Pangulong Presgrave at kinaladkad ako papunta rito. Medyo nahihiya ako, sa totoo lang. Nawala ang ngiti sa mukha ni Aliona. Totoo ba iyon? Hinawakan ni Elliot ang kamay ni Anastasia sa sandaling iyon at sumingit, "Halika, mag-hi tayo kay Mr. Dora." Tumanggaw si Anastasia at lumingon kay Aliona, na nakatayo sa kanilang daraanan. Na may maislan na pagtaas ng kanyang kilay, patagang sinabi niya. "Excuse us." Walang nagawa si Aliona kundi tumabi sa kanila para makadaan sila, habang masayang tinahak ang daan papunta kay Lucas para batiin siya. Nakakuyom ang kanyang mga kamao sa kanyang tagiliran habang nag-aapoy ang galit sa kanya. Kinasusuklaman niya kung paano palaging naliligaw si Anastasia nang hindi inaasahan at pinipigilan ang kanyang mga pagkana. Frustrated, she fished out her phone and dialed a number before she barked, "Lahat kayo, meet me at the lounge on the 3rd floor right now." Tinawag niya ang isa sa kanyang mga alipors na inilagay niya sa kaganapan upang matiyak na si Elliot ay matutulog sa kanya ngayong gabi. Mukhang bumabagyo si Aliona habang nakaupo sa couch sa 3rd floor lounge at sinabi sa 4 na bodyguards na humarap sa kanya, "Nakita niyo yung babaeng kumapit kay Elliot kanina, di ba? Siya ang kadate niya para sa gabi, at gusto kong humanap ka ng paraan para palayasin siya." "Oo, ma'am, mas mabuti pa, patayin mo siya kung magkakaroon ka ng pagkakataon," marahas niyang dagdag. Gayunpaman, ngayon lang niya ito nasabi nang magpasya siyang ang pag-iwas para sa gabing ito ay mas matalinong gawin. Hindi siya dapat gumawa ng anumang mga dramatikong galaw kung plano niyang akitin si Elliot. After she changed her mind, she said dismissively, "Kalimutan mo na. Paalisin mo na lang siya dito." Siya ay palaban na ang isang babaeng tulad ni Anastasia, na hindi man lang makapagsimulang makipagkumpetensya sa kanya, ay pinagmamalaki si Elliot sa kanyang ulo na parang nanalo na siya. Bumalik sa conference hall, si Anastasia ay tinatasa si Lucas ng may pag-aalala. Maaaring siya ang nagsama ng charity auction na ito, ngunit hindi siya mukhang nasa mataas na espiritu. Sa totoo lang, parang pagod na pagod siya. "Mr. Dora, dahan-dahan lang at siguraduhing makapagpahinga ka ng sapat," malumanay niyang turo. Kabanata 404. Naantig si Lucas sa malumanay na paalala ni Anastasia, at binigyan niya ito ng nagpapasalamat ng ngiti habang sinabing, "Salamat sa iyong pag-aalala, Miss Tillman.
Hinding-hindi siya papayag sa mga plano ni na Riley at Aliona kung hindi nila ginamit ang buhay ng kanyang anak bilang leverage. Hindi niya kailanman madadala ang kanyang sarili na gawin ito kay Elliot, ngunit bilang mga bagay, wala siyang pagpipilian. Wala siyang magawa kundi panoorin si Aliona na magtagumpay sa kanyang balak laban kay Elliot. Nagbitiw, tumingin siya kay Elliot at makahulugang sinabi, ang babaeng nasa braso mo ngayon ay kasing ganda niya kasing mabait. Siguraduhin mong panatilihin siya. We'll invite you to our wedding for sure, Mr. Dora, sagot ni Elliot na may magandang tawa. Si Anastasia naman ay namula. Ayan na naman siya sa kalokohang iyon, sa isip niya sa pagka-exasperation, bagamat hindi may kakaila ang pagmamahal na nararamdaman niya para sa kanya. Mabuti, at sisiguraduhin kong lalabas para sa okasyon. Magsaya ka ngayong gabi. Hindi nagtagal, nagsimula ang unang sesyon ng auction. Hindi nag-aksaya ng oras si Elliot sa pagbid para sa isang brilyante na Pulse Ares para kay Harriet, at siya ang pinakamataas na bidder sa 3 milyon. Sa tabi niya, ibinuka ni Anastasia ang kanyang mga labi habang sinusubukang maghari sa kanyang pagkabigla. Ito ay malapit na sinundan ng kanyang pagbid para sa isang Antigo, at ito ay naibenta sa kanya sa napakalaki na 8 milyon. Isang regalo para kay Harriet, sinabi niya kay Anastasia. Napalunok siya. Ang lalaki ay namimili tulad ng kung paano niya gagawin sa isang tindahan ng pag-iimpok sa puntong ito ng auction. Hindi man lang siya kumurap nang magbid siya ng milyon-milyon sa mga item. You're welcome to put up your card when you see something you like, tahimik na sabi ni Elliot habang papalapit ito sa kanya. Karamihan sa mga bagay na nabid niya ay mas angkop sa mga panlasa ng geriatric, kaya hindi siya nakakuha ng kahit ano para kay Anastasia. Umiling siya at itinuro, mas gugustuhin kung hindi samantalahin ang pera mo, Elliot. Ito ay masamang pag-uugali. Magiging babae ka rin balang araw, think of it as indulging in advance, sagot niya na may kumpiyansang ngiti. Hindi niya alam kung paano siya magiging kumpiyansa na ikakasal sila balang araw, ngunit kailangan niyang aminin na ang kumpiyansa ay tiyak na nagpapalakas ng kagandahan ng isang lalaki. Sa sandaling iyon, napatingin siya kay Aliona, na nakaupo sa harapan ng karamihan. Ilang beses na siyang lumingon para tingnan si Elliot, at alam kong sinusubukan niyang akitin siya. Bumulong si Anastasia sa amusement, sa tingin ko may nararamdaman si Miss Dora para sa iyo. Wala iyon kung ikukumpara sa nararamdaman ko para sa iyo, seryosong sabi ni Elliot habang lumingon ito sa kanya na may malademonyong kinang sa kanyang mga mata. Isang ngiti ang dumampi sa mga labi ni Anastasia, at sinamantala niya ang pagkakataong pumulupot ang isang braso sa kanyang mga balikat, hinayla siya palapit upang halikan siya sa noo. Natigilan siya noong una, at nang masulyapan niyang muli si Aliona, sinalubong niya ang mapang-uyam at masungit na tingin ng huli. Kinasusuklaman niya si Aliona dahil sa nakakadiri niyang kilos na may dalawang mukha. Napangisi naman si Aliona nang makita kung gaano kalalamang ang paghalik ni Elliot sa noo ni Anastasia. Magiging akin siya sa pagtatapos ng gabi. Markahan ang aking mga salita, Anastasia. Nai-imagine lang niya ang mukha ni Anastasia na puno ng kasiyahan nang matapos ang unang round ng auction, lumapit si Aliona at bumulong kay Lucas, I think it's time you introduce me. Napabuntong hininga si Lucas at tumayo para umakyat sa entablado, kung saan ibinalita niya, salamat sa lahat na narito ngayong gabi. Sa susunod, may importante akong announcement. Gusto kong ipakilala kayong lahat sa isang tao, ang anak ko, si Aliona. Nang tawagin ang kanyang pangalan, tumayo si Aliona sa kanyang upuan at matikas na umakyat sa stage. Then, she hugged Lucas as she said sentimentally, "Thank you, Dad. Pinakamamahal kita." Talagang hindi komportable si Lucas sa kanyang yakap, ngunit nang malapit na itong humiwalay, bumulong ito sa kanyang tainga ng may pananakot. Bibigyan kita ng isang baso ng alak mamaya, at gusto kong ibigay mo ito kay Elliot. Wala akong gustong bahagi dito, pagtanggi ni Lucas sa patahimik na tono. Ay, pero hindi mangyayari iyon. Ikaw dapat ang magbibigay sa kanya ng alak, guhit niya habang nakalapat ang mga kuko sa balikat nito, na nagbabanta sa kanya. Fine, kumagat siya ng pilit at ayaw. Sa ibaba ng entablado, inisip ng lahat na ito ay isang hindi nakakapinsala at mapagmahal na yakap sa pagitan ng isang ama at kanyang anak na babae. Lahat sila ay walang alam sa katotohanan ng kanilang palitan.
Samantala, nakaupo si Anastasia habang kinukuha niya ang eksena. Kinailangan niyang ibigay ito kay Aliona dahil sa pagiging dedikado niya sa paghabol kay Elliot. Ngayong natapos na ang unang round ng auction, ipinagpatuloy ng mga panauhin ang kanilang nakaka-relax na Saturday at pag-clink ng salamin, umaasa na maaari nilang samantalahin ang bawat pagkakataon na lumakas, kanilang social network sa panahon ng benefit gala. Ang ilan sa kanila ay umikot kay Elliot, na pangunahing target ng mga social climber ngayong gabi, habang sinusubukang makipagkilala sa kanya. Sinubukan pa nilang ibigay sa kanya ang mga mamahaling kalakal na itinawag nila sa auction bilang mga regalo, ngunit tinanggihan silang lahat ni Elliot. Maya-maya lang, lumapit sa kanya si Lucas na may hawak na 2 baso ng alak, ang isa ay nilagyan ng spike ni Aliona. Kabanata 405. Ang tanging paraan para maiwasan ang hinala ni Elliot ay ang ibigay sa kanya ni Lucas ang alak. Umupo si Aliona sa kabilang dulo ng silid, ngunit ang kanyang tingin ay nakatuon kay Elliot at sa baso ng alak sa kanyang kamay. Kailangan niyang tiyakin na natapos niya ang bawat huling patak. Pinahiran niya ang alak ng malakas na dosis ng gamot, na sadyang ginawa para pansamantalang patumbahin ang isang tao, para lang magising sila habang ang mga epekto ng gamot ay tumama sa kanilang pinakamataas. Ang babaeng inayos ni Aliona na makalapit kay Anastasia ay kumikilos na ngayon. Binati niya si Anastasia pagkatapos lumapit sa kanya at magalang na sinabing, "Miss Tillman, I heard through the grapevine that you're a jewelry designer at Burgua. Iniisip ko kung maaari ba akong magkaroon ng isang sandali sa iyo." Napatingin si Anastasia sa matikas na suot na babae at tumanggo ito, ayaw siyang tanggihan. Dinala siya ng babae sa gilid ng kwarto, malayo kina Elliot at Lucas. Then, she explained with a smile, "If you must know, I have took a like to your designs, and I'd like to have a jewelry set custom made. Pwede mo ba akong kunin para sa isang appointment para matingnan natin ang mga detalye? Hindi na ako nagtatrabaho sa Burgua, natatakot ako, ngunit maaari akong magrekomenda ng isang tao na ang trabaho ay mas mahusay kaysa sa akin kung gusto mo." Alok ni Anastasia. Natural, gusto niyang tumulong sa pagdala ng negosyo sa Burgua, at kahit na umalis siya sa Atelier, suportado pa rin niya ang trabaho ni Felicia. Kasalukuyan, sa banquet hall, kinuha ni Elliot ang baso ng alak na inalok sa kanya ni Lucas. Pagkatapos gumawa ng ilang madamdaming pananalita, sinabi ni Lucas sa nakababatang lalaki, "Narito ang matagumpay na pagsisimula ng kaganapang ito." Gumawa siya ng isang pag-toast gesture at idinagdag, "Bottoms up, Elliot." Palibhas sa mas bata sa dalawa, courtesy lang para kay Elliot na tapusin ang alak. Tinagilid niya ang kanyang ulo at nilagok ang bawat huling patak ng alak, saka muling tumingin sa ibaba upang makitang naubos na ni Lucas ang sarili niyang inumin. Nakahawak ang 2 lalaki sa kanilang mga basong walang laman habang si Lucas ay nagpatuloy sa pagsasabi, "May gusto akong pag-usapan sa iyo, Elliot. Punta na tayo sa second floor lounge." Sumulyap sa direksyon ni Anastasia at nakitang nasa kalagitnaan siya ng pakikipag-usap sa isang babae, lumingon si Elliot para sundan si Lucas sa hagdan. Samantala, tuwang-tuwa si Aliona na makitang inubos ni Elliot ang kanyang baso ng alak kaya tumibok ng malakas ang kanyang puso sa kanyang dibdib. Ang kanyang plano ay sa wakas ay magtatagumpay, isang hakbang na lang ang layo niya kay Elliot ngayong gabi. Siya ay lubos na inaabangan ang kanyang pagganap mamaya. Habang siya ay hihimatayin sa kainuman noong una, ang sumunod na pangyayari ay isang bagay na dapat abangan. Pakiramdam niya ay tiyak na mapapasaya siya nito sa lahat ng paraan na pinangarap niya na gagawin niya, siya ngayon. Nakipag-usap pa si Anastasia tungkol sa alahas sa babae kanina nang biglang lumapit sa kanya ang 2 security guard at sinabing, "Sorry miss, pero napansin namin na wala ka sa guest list. Natatakot ako na kailangan naming hilingin sa iyo na umalis. Paumanhin ko. Pumunta ako dito kasama si Young Master Elliot sa pinakahuling minuto, kaya wala ang pangalan ko sa listahan ng bisita." Paliwanag ni Anastasia. Ang pagkagambala ay nagbigay ng pagkakataon sa babae na makawala, at si Anastasia ay naiwan na mag-isa upang harapin ang mga gwardya. Iginiit nila, "Kung ganoon, maaari ka bang sumama sa amin para sa mga layunin ng pag-verify?" Nang marinig ito, tumingin si Anastasia sa bulwagan upang hanapin ang pamilyar na figure ni Elliot.
Ayaw niyang sundan ang dalawang kakaibang gwardya na ito palabas ng bulwagan, at nang hindi niya mahanap si Elliot, matigas niyang sinabi, maghahanap ako ng makakapag-verify ng pagdalo ko bilang +1 ni Young Master Elliot. Miss, may dahilan kami para maniwala na nandito ka na may kaina-hinalang ulterior motives. Please come with us, utos ng isa sa mga security guard habang inabot niya ang kamay nito para hawakan siya sa palso. Sa sandaling iyon, tumangala siya sa oras upang makita ang nasisiyahang tingin ni Aliona mula sa buong silid. Noon niya napagtanto na ang dalawang gwardya na ito ay kumikilos ayon sa kanyang utos. Pagtatapon sa akin, nakita ko, nag-isip si Anastasia. Wala siyang dahilan para manatili pa rito, ngunit ayaw niyang bigyan ng kasiyahan si Aliona. Sa sandaling iyon, gayunpaman, nakita niya si Aliona na tumalikod upang umakyat sa hagdan patungo sa ikalawang palapag. Mabilis na itinulak ni Anastasia ang kamay ng security guard mula sa kanyang palso at nakipaghalos sa karamihan ng mga bisita. Pagkatapos, tinahak niya ang daan patungo sa buffet restaurant mula sa kabilang panig ng bulwagan. Gusto niyang hanapin si Elliot, ngunit nakaikot na siya sa paligid at wala na siyang makita. Sa lounge sa ikalawang palapag, nakikinig si Elliot sa sasabihin ni Lucas nang bigla niyang naramdaman na parang umakyat ang dugo sa kanyang ulo. Pumikit siya ng husto, ngunit nang hindi iyon maibsan ang pagkahilo, sinulyapan niya si Lucas at sinabing, Mr. Dora, nako, umiikot ang ulo. Bakit hindi ka magpahinga, Elliot? Dito ka na matulog at bumalik sa party mamaya, alok ni Lucas habang lumalapit para tulungan ang binata. Habang dahan-daang dumula sa kadiliman ang conscious mind ni Elliot, humiga siya sa sopa at nakatulog sa loob ng ilang segundo. Maya-maya, tinulak ni Aliona ang pinto at pumasok sa lounge. Tiningnan niya ang walang malay na anyo ni Elliot, at isang palihis ngunit tuwang-tuwa ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa wakas, akin na siya. Nandidiri si Lucas sa kanya. Dalhin mo siya sa itaas. Nakuha mo na rin sa wakas ang hinihiling mo. Nakangiti si Aliona habang humihila ng hangin, bumaba ka at i-entertain mo ang mga bisita mo. Ayokong may mang-istorbo sa akin ngayong gabi. Kabanata 406. Sinubukan ni Anastasia na paalisan ang dalawang security guard, ngunit nang makita niya si Aliona na umaakyat sa hagdan, naisip niya kung nasa ikalawang palapag din si Elliot. Kung tutuusin, sumugod si Aliona kay Elliot saan man siya magpunta. Inakala ni Anastasia na nasa ikalawang palapag siya, kaya umakyat siya sa itaas. Gayunpaman, kahit na siya ay dumating sa koridor, hindi siya sigurado kung saan magsisimulang maghanap. Ang lahat ng mga lounge sa palapag na ito ay magkapareho, at ang kanilang mga pinto ay mahigpit na nakasara. Noon lang, natanong niyang may hinihila palabas ng lounge sa dulo ng koridor. Habang nakatalikod siya ay kitang-kita niya na ang figurang dinadala ng dalawang security guard ay walang iba kundi si Elliot. Anong meron sa kanya? Agad siyang nabalisa nang tumalon ang kanyang puso sa kanyang lalamunan. Si Elliot ay mukhang nanghihina at nauutol, at hindi siya makalakad nang hindi ay nalalayan siya ng dalawang gwardya sa ilalim ng sahig. Mga armas. Sa sumunod na segundo, nakita niyang lumabas si Aliona mula sa lounge bago niya sinundan ang dalawang gwardya patungo sa elevator. Biglang kumulo ang tiyan ni Anastasia. What the hell? Iniinom ba siya ni Aliona? Isang maalab na galit ang sumalubong kay Anastasia habang nagmamadaling pumunta sa lobby ng elevator, kung saan nakita niyang huminto sa ika-15 palapag ang elevator na sinasakyan ni Aliona at ng kanyang mga alipors. Ang banquet hall kung saan ginaganap ang auction ay nasa ika-8, na nangangahulugang mayroong magandang 7 palapag na humadlang sa rescue mission ni Anastasia. Paulit-ulit niyang pinindot ang button sa panel, ngunit walang elevator na bumaba para sa kanya. Sa ngayon, ang tanging bagay na bumabaha sa kanyang isip ay ang mga pag-iisip kung paano malapit na angkinan ni Aliona si Elliot bilang kanya. Hindi lubos na maintindihan ni Anastasia kung saan nanggagaling ang kanyang biglaang pagiging possessive, ngunit naninindigan siyang ilayo ang kanyang lalaki sa mga hawak ng ibang babae. Sa pag-iisip na iyon, lalo siyang naging determinado na umakyat at pigilan si Aliona sa anumang bagay na kasuklam-suklam kay Elliot. Ano bang problema ni Elliot? Bakit siya patuloy na nagdodroga? Isn't it bad enough na natulog siya kay Hailey nang hindi sinasadya 5 years ago? Ngayon, malapit na siyang mabiktima ni Aliona. Sa wakas, may elevator na dumating sa floor niya.
Nagmamadali siyang pumasok sa mga nakabukas na pinto at balisang tumitig sa mga numero ng palapag na nakadisplay sa maliit na screen sa elevator. Pakiramdam niya ay tumataas ang apdo sa kanyang lalamunan. Hindi niya akalain na ang elevator ay maaaring kumilos ng napakabagal. Hindi siya makapaniwala na napakalayo ng ika-15 palapag. Nakuha na ba ni Aliona ang kanyang mga kamay kay Elliot ngayon? Samantala, si Elliot ay dinala sa isang suite at inihiga sa sopa. Nakaalis na ang mga security guard, at sa ngayon, nakaupo si Aliona sa kabilang side ng couch na may ngiti sa labi habang sinusuri ang natutulog na lalaki. Siya ay isang gawa ng sining. Pinagmasdan niya ang mga pin-8 na anggulo at eroplano ng gwapong mukha nito, at nang bumagsak ang kanyang tingin sa perpektong kurba ng labi nito, napalunok siya. Wala siyang ibang hinanggad kundi ang halikan siya ngayon at makita kung paano niya nalalasahan. Gayunpaman, hindi siya nagmamadaling kumilos sa kanya, alam niyang hindi niya mapipigilan ang paghahanap sa kanya at paghila sa kanyang mga bisig sa sandaling magising siya. Ang kailangan na lang niyang gawin ngayon ay hintayin itong makabawi, at gusto niyang tiyakin na ang unang bagay na nakita niya. Binuksan ang kanyang mga mata ay siya sa isang nagpapahiwatig na damit. Pumasok siya sa katabing kwarto para isuot ang nightgown na inihanda niya ngayong gabi. Kapag naisuot na niya ito, walang sino mang lalaki ang makakalaban sa tukso ng pagpapahiga sa kanya. Pagdating ni Anastasia sa ika-15 palapag pagkatapos ng ilang taon, lumabas siya sa mga pintuan ng elevator at pinagmasdan ang nakakatakot na tahimik na pasilyo. Hindi niya alam kung saang silid naroon si Aliona ngunit desperado siyang kumatok sa bawat pinto hanggang sa malaman niya. Gagawin niya ang lahat para matigil ang kahindek-hindek na mga gawa ni Aliona bago siya makalayo sa kanila. Kailangan kong iligtas si Elliot kahit anong mangyari. Bagamat nakakatuwa ang pag-iisip tungkol dito, hindi nito binago ang katotohanang kailangan ng lalaki na magligtas ngayong gabi. Siya ay magiging kanyang knight in shining armor para sa pagbabago. Nagsimulang kumatok si Anastasia sa bawat pinto sa kahabaan ng pasilyo. Nang makitang may ilang silid na bakante para sa gabi, hindi siya nakatanggap ng tugon pagkatapos kumatok sa ilang mga pinto. Paminsan-minsan, makakarating siya sa isang silid na may tao, at sa kasalukuyan, ang babaeng nagbukas ng pinto ay nagtataka nang makita siya. May maitutulong ba ako sa iyo? Sorry, mali yata ang kwarto ko. I apologize for disrupting your evening, magalang na sagot ni Anastasia. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagkatok sa isang pinto pagkatapos ng susunod. Wala siyang pakialam sa kahihiyan, at sa tuwing kumakatok siya, umiiwas siya sa gilid ng pinto, natatakot na baka hindi mabuksan si Aliona kapag nakita niya siya sa peephole. Sa wakas, nang huminto siya sa huling silid, huminga ng malalim si Anastasia at ilang beses na hinampaz ang kanyang mga buko sa pinto. Ito ang suite ni Aliona. Napakunot ang noo niya nang marinig ang katok, at nagtaka siya na may kaunting pagkadismaya kung sino ang aabala sa kanya sa napakahalagang oras na ito. Pagkatapos, naisip niya na marahil isa sa kanyang mga alipors ang kailangang makipag-usap sa kanya, kaya tumawid siya sa silid upang sagutin ang pinto. Tumingin siya sa peephole, ngunit nang makita niyang walang tao sa kabilang side, tumalikod siya para maglakad palayo. Sa sandaling iyon, isa pang sunod-sunod na katok ang dumating, at naiinip niyang binuksan ang pinto nang hindi tinitingnan ang oras na ito. Isang tao lang ang nakatayo sa hallway. Nakahinga ng maluwag si Anastasia nang makita niya si Aliona sa pintuan, walang suot kundi isang mapanuring damit na pantulog, na hanap na kita. Namula si Aliona habang mainit na nagtanong, "Anong ginagawa mo dito, Anastasia?" Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, huli niyang napagtanto kung ano ang nangyayari at mabilis na lumapit upang isara ang pinto. Gayunpaman, mas mabilis si Anastasia. Isinandal niya ang palad niya sa pinto bago ito tuluyang sumara at nagmarcha papasok ng kwarto. Kabanata 407. Lumabas ka sa aking silid, Anastasia, kulog ni Aliona. Tiningnan ni Anastasia ang natutulog na anyo ni Elliot sa sopa at itinuro siya. Sabi niya, "Ay, aalis na ako, at isasama ko siya." Nalasing si Elliot at nakatulog sa kwarto ko. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Umalis ka mag-isa. Tumahol si Aliona habang inabot ang kamay para hawakan si Anastasia sa palso at pilit siyang kinaladkad palabas ng pinto. Lumabas ka. Habang lumalayo ito sa kanya, galit na tumugon si Anastasia,
Nalasing ba talaga siya, o pinainom mo ba siya para subukang iset up siya para sa sarili mong mga pagkana? Bilang isang warnan, naiinis ako sa iyo. Agad na inilabas ni Aliona ang kanyang telepono para tumawag para sa backup, ngunit nang makita ito ni Anastasia, inagaw niya ang telepono at panunuyan niyang tinanong, "Oh, sinusubukan mong tumawag para sa tulong para itapon ako, ikaw ba? Ibalik mo sa akin ang aking telepono, Anastasia." Lumabas si Aliona. May nagyayelong galit sa kanyang mga mata habang pinapatay niya si Anastasia. Ang nakakainis na peste na ito ay palaging sinusubukang sirain ang aking mga plano. Walang ibang salita, inihagis ni Anastasia ang telepono sa lupa at tinapakan ito ng kanyang sakong, nabasag ang screen. "How dare you destroy my phone?" Sumigaw si Aliona, ayaw maniwala na si Anastasia ay may napakabangis na panig sa kanya kahit nakita niya ito ng sarili niyang mga mata. Sa katunayan, ang galit ni Anastasia ay sapat na napukaw ngayong gabi. Ang pag-iisip lamang tungkol sa mga kasuklam-suklam na bagay na binalak ni Aliona na gawin kay Elliot ay nagpadala ng walang pigil na galit sa kanya. Sa isang mapanghamon na titig, itinuro niya ng masama, "Maaari kong bayaran ang mga pinsala kung gusto mo." Pagkatapos, tinaya niya ang pantulog na suot ni Aliona at nginisyan, "Bakit ka pa magsusuot ng pantulog kung maaari kang makatipid ng oras at walang isusuot sa halip? This is between me and Elliot, Anastasia. Lumayo ka dyan. Anong karapatan mong pumasok dito at humiling na umalis kasama siya?" Tili ni Aliona. Ngayong hindi na siya makatawag ng backup, siya na mismo ang magpapalayas kay Anastasia dito. "Kahit na narito ako bilang isang kaibigan, hindi ko pa rin hahayaang samantalahin si Elliot ng mga kasuklam-suklam na tulad mo." Matuwid na tumikim si Anastasia. "Tatawag ako ng security kung hindi ka lalabas ngayon." "Pwede rin, dahil tatawagan kita ng pulis," dumura ni Anastasia habang inilabas ang kanyang telepono para tumawag. Nang makita ito, napaatras si Aliona at mabilis na lumapit sa kanya. "Sinabi ko sa iyo na iwasan mo ito." Inihagis ni Anastasia ang kanyang telepono at pitaka sa tabi, pagkatapos ay sumugod upang salubungin si Aliona sa kalagitnaan. Hindi nagtagal, ang dalawang babae ay nasangkot sa isang malupit na away. Nasampol sa mukha si Aliona bago pa man niya maagaw ang telepono ni Anastasia, at hindi siya makapaniwalang nataman lang siya. "Sinaktan mo lang ba ako?" she screeched. "Napakatalino mo," sarkastikong guhit ni Anastasia. Napatingin siya sa lalaking nakahiga sa sofa. Kung hindi siya nakarating dito sa oras, si Aliona ay makakasama niya. Itinaas ni Aliona ang kanyang kamay para lumaban, ngunit hinawakan ni Anastasia ang kanyang palso. Lumaki siyang nakikipag-away kay Erica, at ang karanasan niya ang nagbigay sa kanya ng kalamangan. Si Aliona naman ay pinalaki at kinulong na parang prinsesa ni Riley, na naging dahilan para walang magawa sa pisikal na awayan. Kasalukuyan, nagpakawala siya ng isang malakas na sigaw. Para siyang pusa na nakatayo sa likod ang lahat ng balahibo nito habang naghi-hysterical niyang inilunsad ang sarili sa Anastasia. Dahil hindi ito inaasahan, bumagsak si Anastasia sa lupa, ngunit nang gumanti siya, para siyang galit na leon. Umabot siya at hinawakan ang isang dakot ng buhok ni Aliona, hinayla ito ng lakas hanggat kaya niyang ipatawag. Isang matalim na sigaw ang kumawala kay Aliona habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata, pakiramdam niya ay hihilahin ang kanyang buhok sa kanyang anit. "Bitawan mo ako, B***Turk ka. Hayaan mo." Gayunpaman, hindi binitawan ni Anastasia. Sa halip, inipit niya si Aliona sa lupa habang mahigpit ang pagkakahawak sa kanyang buhok. Dahil ayaw magpatalo, inabot ni Aliona ang buhok ni Anastasia, kaya natanggal ang pilak na sukli na humawak sa kanyang buhok. Habang ang mahabang buhok ni Anastasia ay gamulong-gulong sa kanyang mukha, ang dalawang babae ay nakakulong sa isang matinding labanan, sumisigaw habang sinusubukan ng isa na itulak ang isa sa lupa. Ni isa sa kanila ay hindi namalayan na nagising na pala ang lalaki sa couch sa matinis na sigaw nila. Napayuko si Elliot habang ang isang kamay ay nakadikit sa kanyang noo, para lamang makita ang kaguluhan na nagaganap sa espasyo sa tabi ng sopa. Nagkagulo ang dalawang babae sa isang marahas na away na tumitindi lamang sa bawat segundong lumilipas. Nang marinig niya ang isang pamilyar na boses sa gitna ng mga hiyawan at panunuya, nanlaki ang kanyang mga mata. "Tumigil ka," paus niyang utos.
Natigilan agad ang dalawang babae nang huminto ang boses niya sa itaas nila. Pinakawalan ni na Anastasia at Aliona ang isa't isa, kahit na halatang mas nalilito siya kaysa kay Anastasia. Kung kailangang pumili ng mananalo, walang alinlang ang mananalo si Anastasia sa away na ito. Nagdulot siya ng malaking pinsala kay Aliona, na ang buhok ay malapit ng mabunot sa kanyang anit. May mga bakas pa ng kuko sa kanyang balat, at natanggal ang maselang strap ng kanyang pantulog, halos hindi na nakahawak sa nag-iisang damit na suot niya. Kasalukuyan, sinubukan ni Anastasia na hilahin ang kanyang gusot na mahabang buhok para sumuko. Kinuha niya ang kanyang pitaka at lumapit kay Elliot para tulungan itong tumayo, at sinabing, "Ngayong gising ka na, alis na tayo." The moment her hand touched his, nagpadala ito ng electric current sa pamamagitan ni Elliot. Bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata at biglang nakaramdam ng init sa kanya na nagbabantang ubusin siya ng buo. Kabanata 408. Para bang may nagngangalit na apoy sa Elliot, at hindi ito naramdaman na malapit na itong mamatay. Noon niya napagtanto na nakaset up na siya. Sa sandaling iyon, lumapit si Aliona para pigilan si Anastasia habang nanginginig, "You can't take him hour now." Kailangan niya ng babae. At mayroon siyang isa, ako iyon. Hindi kanya kailangan, galit na sagot ni Anastasia habang nakahawak kay Elliot para panatilihin itong patayo. Nang marinig ito, masayang kumislap ang mga mata ni Elliot. Ililigtas niya ako, naisip niya. "Huwag kang pumunta, Elliot." Sumigaw si Aliona na nagmamakaawa, inaabot siya. Gayunpaman, ang isang masamang tingin sa kanyang bahagi ay ang kailangan niya para mawalan ng malay. Pinandilatan niya siya ng may babala habang kinakagat niya sa disgusto. "Huwag mo akong hawakan." Hindi na niya kailangang isipin para malaman na siya ang nagdroga sa kanya ngayong gabi. "Halika," udyok ni Anastasia nang buksan niya ang pinto at inakay siya palabas. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Ray, na hinihiling na magkita sila sa pasukan ng hotel. Pagbalik sa suite, malapit nang ma-unravel si Aliona sa hysteria. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang mga plano ay muling napigilan ni Anastasia. Samantala, hinailan ni Anastasia si Elliot sa elevator at isinandal sa isang pader. Ngayong nakalaya na ang kanyang mga kamay, sinubukan niyang suklayan ang kanyang buhok para magpasakop gamit ang kanyang mga daliri at ituwid ang kanyang bahagyang gusot na damit. Nang itagilid niya ang kanyang ulo at makita ang bakas sa balat ng alabastro ng kanyang leeg, nagmura siya, "Damn it." Nabaluktot ang puso ni Elliot habang sinusuri ang pinsala sa kanya. Pagkatapos ay mahina siyang nagtanong, "Masakit ba?" Umiling siya at tumingin sa kanya ng masama. "Dapat pasalamatan mo ako sa pagligtas sa iyo bago ka naging laruan ni Aliona sa kama." Nakanganga siya sa kanya nang walang imak. Sa sobrang lakas ng tao, tinulak niya ang apoy na nagbabantang sunugin siya at nagtanong sa isang pilit na boses, "Nakipag-away ka kay Aliona para ipagtanggol ang aking karangalan. Ipinapahiwatig mo ba na hindi ko dapat ginawa iyon para iligtas ka? Gusto mo lang matulog kasama si Aliona, hindi ba?" Matalim na salungat ni Anastasia habang binibigyan siya ng paratang na tingin. "Ang tanging taong gusto ko ay ikaw, Anastasia." Pilit na humihingal na lumabas si Elliot habang nakasandal sa dingding ng elevator, masyadong mahina para makatayo ng maayos sa kanyang mga paa. In a show of his genuine desire for her, he added, "Magpalat tayo ng hotel. Kailangan kita." Lumipat ng hotel. Ang taba ng pagkakataon. "Pupunta tayo sa ospital." Nasabi lang niya ito nang bumukas ang mga pinto ng elevator, at hinigit niya ang isang braso sa baywang nito para hatakin siya palabas. Halatang hindi nasisiyahan siya habang bumubulong, "Akala ko isasakripisyo mo ang iyong sarili para iligtas ako sa kagipitan. Na-overestimated mo ang lawak ng pagiging selfless ko," sarkastikong sabi niya. "As if I would ever think about doing that, Elliot." Kaya lang, nagmamadaling lumapit si Ray sa kanila, at nang makita niyang masama ang hitsura ni Elliot, hinimok niya ito. "Ano ang nangyari kay Pangulong Presgrave? Nadroga siya. Bilis, kailangan natin siyang dalhin sa ospital." Sabi ni Anastasia. Nang marinig ito, dali-daling tinulungan ni Ray si Elliot papunta sa sasakyan. Nang maupo na si Elliot sa backseat, ramdam na ramdam niya ang init sa loob niya. Si Ray ang nasa likod ng manibela, at si Anastasia ay nakaupo malapit sa isang lalaki na nakatutok sa kanya ang nagbabagang tingin.
Naramdaman niya ang pagnanasang pumipintig sa kanya, at nang lumingon siya para tingnan siya, sumugod siya at hinalikan siya. Masakit. Tulungan mo ako, Anastasia, pagsusumamo niya sa mahina at namamaos na boses. Mabilis na ibinaba ni Anastasia ang screen na naghihiwalay sa harap at backseat ng sasakyan habang pilit na tinutulak ang lalaki palayo sa kanya. Maghintay ka lang ng kaunti, Elliot. Malapit na tayo sa ospital. Gayunpaman, sa mga epekto ng pagtaas ng droga sa kanya, ang paghihintay ay hindi na isang praktikal na opsyon para sa kanya. Kailangan niya ng kaluwagan ngayon. Elliot, maghintay ka lang ng konti. Naputol siya ng samandal ito at hinalikan siya ng gutom. Sa driver's seat, sumakay si Ray ng gasolina at hamabi sa mga daanan sa kalsada habang nagmamadaling patungo sa ospital. Hindi niya gustong magkamali si Elliot dahil sa impulse ngayong gabi, kung hindi, baka magtanim ng sama ng loob si Anastasia sa kanya. Nang humingi ng lunas sa halik, kitang-kita ni Elliot na kumalma sa maluwag na backseat. Nagawa niyang mabawi ang kaunting pagpipigil sa sarili habang bumubulong siya sa masakit at paus na boses, Anastasia, kailangan kita. Buti na lang at may malapit na ospital. Matapos huminto si Ray sa entrance, tinapik niya ang bintana para ipahiwatig na dumating na sila. Itinulak ni Anastasia si Elliot at ang hindi mapakali nitong mga kamay palayo sa kanya at sinabing, halika, Elliot, lapitan mo ang iyong sarili. Nandito na tayo sa ospital. Pinagbuksan sila ni Ray ng pinto ng kotse, at pilit na bumaba si Elliot sa sasakyan. Kinuha ni Anastasia ang kanyang pitaka at sinundan ito bago siya sumama sa kanya papunta sa opisina ng doktor. Pagkaraan ng isang serye ng mga pamamaraan, siya ay inilagay sa isang silid ng ospital at nahok sa isang IV. Habang kumikilos ang gamot na pampakalma sa kanyang sistema, si Elliot ay parang isang pinaamo na hayop, at kalaunan ay naanod siya sa malalim na pagkakatulog. Noon lang tuluyang nakahinga si Anastasia. Pagod siyang napasandal sa upuan sa tabi ng kama at nag-iisip na may pagkadismaya kung paanong hindi niya nailabas ang buong puwersa niya kay Aliona sa laban kanina. May natitirang adrenaline sa kanyang mga ugat, na nagpapaalala sa kanya na dapat niyang turuan ang kahabag-habag na babae ng isang mahirap na aral. Nawala siya sa kanyang pag-iisip ng si Ray, matapos ayusin ang mga papeles sa counter, ay bumalik upang magtanong, Miss Tillman, gusto mo bang umuwi? Hindi, magaling ako. Dito ako titira at magbabantay sa kanya. Mabuti naman kung ganoon. Pupunta lang ako sa labas, kaya tawagan mo lang ako kung may kailangan ka. Kabanata 409. Pagod na tumango si Anastasia. Tinitigan niya si Elliot habang mahimbing na natutulog sa ilalim ng madilim na ilaw. Malinaw na nalampasan ng sedative ang mga epekto ng gamot mula kanina at ang IV solution ay dahan-daang isinasalin sa pamamagitan ng isang tubo na nakakabit sa kanyang malakas na braso ng isang maikling karayom. Habang pinagmamasdan siya, nagsimula siyang magtaka kung binalak ni Aliona na ipilit ang sarili sa kanya bago siya paako sa responsibilidad mamaya. Ang plano ay isang magandang, tinatanggap, ngunit sa kasamaang palad para kay Aliona, nahuli ito ni Anastasia at pinigilan ito sa oras. Si Anastasia ay hindi kapani-paniwalang gamaan ang loob na dumalo siya sa benefit gala kasama niya ngayong gabi. Kung wala siya roon, nahulog na sana siya sa masasamang hawak ni Aliona. Nadatnan niya itong nakahiga na walang malay sa suite ng hotel ni Aliona, at sa epekto ng droga na umaagaw sa boses ng katwiran nito, hindi niya maiwasang mag-isip kung sila ba ni Aliona ay lalayo na sana kung hindi siya nakialam. Maya-maya, nakatulog siya. Hindi siya sigurado kung gaano katagal ang lumipas nang maramdaman niya ang sarili niyang binuhat at hinayla sa isang mainit at nakakaaliw na yakap. Alas 3 na ng umaga nang magising si Elliot nang makitang nakatulog na ang dalaga sa sopa at nakatalukbong sa kanya ang kanyang suit jacket. Naramdaman niya ang pagkirot ng bituka niya, at bumangon siya para binuhat siya papunta sa kama. Ang mga epekto ng gamot ay nawala na noon. Nang makita niya ang marka ng kuko na damaloy sa maselang balat ng kanyang leeg at sa magulo niyang buhok, nabaluktot ang kanyang puso. Habang siya ay bumantong hininga, sinisisi niya ang kanyang sarili kung bakit siya dinanas ng nakakapagod na pagsubok na iligtas siya. Samantala, pabalik sa hotel, nagngangalit si Aliona sa kanyang suite matapos masira ang kanyang plano. Hindi na siya nag-aksaya ng oras sa paghampas sa dalawang security guard na nagpaalis kay Anastasia sa kanilang paningin. Tulad ng nangyari,
hindi siya nagkaroon ng pagkakataong mapalapit kay Elliot, lalo na ang pag-angkin nito bilang kanya. Sa katunayan, hindi siya magtataka kung kinasusuklaman siya nito ng may pagnanasa. Miss, dalhin ka ba namin sa ospital para magamot ang mukha mo? Tanong ng bodyguard dahil sa pag-aalala. Natural, nakita ni Aliona ang bakas sa kanyang pisngi kung saan siya sinampal ni Anastasia kanina. Ang mga kalmo sa buong katawan niya ay lalong nanginginig sa ilalim ng liwanag. Hindi siya makapaniwala kung gaano kasayaj at tiyaga si Anastasia sa laban. Nakasuot lang siya ng manipis na pantulog nang mangyari ang away, na naglantad sa karamihan ng kanyang balat sa masasamang pag-atake ni Anastasia. Ang kaawa-awang maliit na B*Turk na iyon. Kinagat ni Aliona ang sama ng loob at galit sa kanyang mga mata. Hindi ko hahayaang makawala siya dito. Sa ospital, nagising si Anastasia mula sa kanyang pagtulog ng medyo lampas na ng madaling araw. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, tanging ang madilim at nakakatuwang titig ng lalaking nakaupo sa tabi ng kama. Siya ay likas na tinakpan ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Bigla siyang nagrehistro kung nasaan siya. Teka, paano ako napadpad sa kama? Binuhat niya siguro ako mula sa sofa. Nakatitig ako sa iyo sa nakalipas na kalahating oras. Medyo huli na para itago mo ang iyong mukha ngayon, hindi ba? Pang-aasar ni Elliot habang tinakasan siya ng mahinang tawa. Namula siya at hinayaan niyang bumaba ang mga kamay niya, pagkatapos ay tumingin sa kanya gamit ang kanyang malinaw at hindi matitinag na tingin habang nagtatanong, okay ka na ba ngayon? Ako nga, nakangiting sabi niya. Inabot niya ang kanyang kamay upang haplasan ang kanyang buhok, ngunit nang mawala ang kanyang kamay na may ilang putol na hibla nito, nagtanong siya sa masakit na boses, masakit pa rin ba ang anit mo? Siyempre ginagawa nito. Halos sinubukan ni Aliona na tanggalin ang buhok ko gamit ang kanyang mga kamay sa pauser. Not really, pagsisinungaling niya gayunpaman habang tinatanggal niya ang mga saplot sa kanya at bumangon sa kama. Suot niya pa rin ang damit mula kagabi, kahit medyo kulubat na ito ngayon. Pagkalabas ng ospital, ibinaba sila ni Ray sa villa ni Elliot, kung saan tumalon si Anastasia sa shower, nagbihis ng damit, at bumaba. Kasalukuyan, si Elliot ay tumatawag kay Lucas. Mr. Dora, tumawag lang ako para ipaalam sa iyo na ang anak mo, si Aliona, ay nag-spike ng inumin mo kagabi, malungkot niyang sabi. Ano? Ayos ka lang ba, Elliot? Alam kong mapusok si Aliona, pero hindi siya dapat umabot ng ganito kahit gaano kanya kagusto. Ang pagkakasala ay pumasok sa tono ni Lucas habang idinagdag niya sa kabilang linya, please don't hold it against her. Bata pa lang siya, at hindi siya nag-isip bago siya kumilos. I'll let this incident go, but only because you and I are in good terms. Ang sabi, ayoko nang makita ang anak mo. Aisali na sabi ni Elliot, halata sa boses niya ang galit. I'm sorry, Elliot. I'm truly sorry that she put you through this, pagpapakumbaba ni Lucas at same time na humingi ng tawad. Ibinaba ni Elliot ang telepono at lumingon upang makitang bumaba na si Anastasia sa hagdan. Naghari siya sa kanyang galit at ipinagpatuloy ang kanyang magiliw at kaakit-akit na disposisyon habang nagtanong, nagugutom ka ba? Paano kung ipaghahanda kita ng makakain? Patay yung bar. Nakanganga si Anastasia sa kanya. Marunong ka bang magluto? Walang magarbong, ngunit maaari akong gumawa ng masamang steak. Sige, gusto kong subukan ang luto mo. Pumunta siya sa kusina para magsimula ng tanghalian para sa kanya. Para sa isang sandali, para siyang naging isang natatanging panauhin, at siya ang personal na chef na mag-aalaga sa kanyang panlasa. Hinubad niya ang dark gray na apron sa kanyang itim na sando at katugmang pantalon. Maaaring siya ay nagluluto, ngunit tila hindi siya pinabayaan ng gilas kahit na siya ay nagpapatakbo ng kalan. Sinimulan niya ang karanasan sa kainan ni Anastasia sa pamamagitan ng isang mainit na tasa ng kape. Enjoy, Miss Tillman, mapanuksong sabi niya na may kasamang mapaglarong ngiti. Umupo siya sa sopa at inabot ang kape, indulging in the personal service that he rendered her. Habang tumatango siya, dinala niya ang tasa sa kanyang mga labi at humigop. Nagulat ako nang makitang mayroon itong matamis na aroma na gusto niya sa kanyang kape. Kabanata 410. Ang sarap ng kape, buong pusong puri ni Anastasia habang inilapag ang kanyang tasa.
Si Elliot ay nasa kusina at naghihiwa ng mga prutas para sa salad, at sa tabi ng chopping board ay ang hilaw na steak na binalak niyang isubo para kay Anastasia. Ipinagmamalaki ng Villa na nakatago sa kalahati ng burol ang mga glass wall na nag-aalok ng buong tanawin ng napakarilag na tanawin sa labas. Si Elliot ay naglagay ng ilang magaan na musika, na pinupuno ang silid ng isang payapa at romantikong hangin. Mabango at malambot ang steak na ginawa niya, at kasama ang fruit salad, nagawa niyang makagawa ng isang kahanga-hanga ngunit simpleng pagkain. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa kung paano mo ako niligtas kagabi, sabi niya, na mas lalo siyang nakaramdam ng kuryosidad. Isinalaysay ni Anastasia ang mga pangyayari kagabi. Pagkatapos, nakasimangot siya habang nagtanong, "You're usually bright, paano ka nalinlang para mawala ang bantay mo?" Ipinasa sa akin ni Aliona ang kanyang ama ng alak, at hindi ko masyadong inisip iyon nang nilagok ko ito, pagtatapat ni Elliot. Mukhang kailangan mong mag-ingat kapag nasa labas ka ng iyong tahanan. Maraming kababaihan ang gagawa ng kasuklam-suklam na mga bagay para lang mapaakyat ka sa kama kasama nila, madilim niyang babala, na iniisip na kahit ang mga lalaki ay hindi ligtas sa modernong lipunan at sa gayon ay kailangang matutong ipagtanggol ang kanilang sarili. Ang mga lalaking tulad ni Elliot, sa partikular, sa kanilang nakamamatay na kagwapuhan at hindi malulutas na kayamanan, ay dapat magkaroon ng kanilang mga bantay sa karamihan ng mga pagkakataon. Natural, hindi papayag si Elliot na maulit ang insidente. Ayaw niyang makita muli ang mukha ni Aliona. Kasalukuyan, tinukso niya habang kumikinang ang kalokohan sa kanyang mga mata, na nagsasabing, "Hindi ko akalain na mawala ang aking karangalan kung ikaw ang nag-spike ng inumin ko kagabi at dinala ako sa kama." Isang hitsura ng pagkasuklam ang bumungad sa mga tampok ni Anastasia habang siya ay tumutol. Ang mga underhanded na pamamaraan na tulad niyan ay hindi ko kakayahan. Pagkatapos ng lahat, hindi siya kailanman yumoko ng napakababa. Alam niya iyon, ngunit naniniwala pa rin siya na siya ay kusang loob na tumalon sa apoy kung siya ang nagsimula nito. Tanghali na nang bumaba si Nigel sa villa kasama si Jared. Nagustuhan ng bata ang tirahan ni Elliot, at hindi siya nag-aksaya ng oras sa pagpunta sa kanyang ina habang nagsusumamo, "Mommy, pwede bang manatili tayo sa bahay ni Mr. Presgrave ng ilang araw?" "Ilang araw na lang." Naisip ni Anastasia ang pananakot na tawag sa telepono na natanggap niya mula sa lalaking escort noong isang araw at kinilig siya. Gusto niyang manatili ang kanyang anak sa isang lugar na ligtas, at ngayong winter break na nila, nagpasya siyang bigyan ito ng ilang oras sa pag-aaral. Very well, tumango siya. Hanggat pumayag si Mr. Presgrave na manatili tayo, gagawin natin. Sabay takbo ni Jared kay Elliot, nakausap si Nigel sa drawing room. Hindi nagtagal bago ang maliit na lalaki ay nagmamadaling bumalik sa kanyang ina at masayang nagpahayag. "Mister, sinabi ni Presgrave na maaari tayong manatili dito hanggat gusto natin. So, mabuti kung ganoon, mananatili tayo. Gayunpaman, kailangan mong aipangako na magiging sa iyong pinakamahusay na pag-uugali." Tuldok, "Pangako, Mommy, gagawin ko ang aking pinakamahusay na pag-uugali." Maya-maya, lumapit sa kanila sina Elliot at Nigel, na sinabi ng huli na kailangan niyang umalis para asikasuhin ang ilang bagay. Nang makita si Nigel, inilabas ni Elliot si Jared para maglaro ng catch. Noon ay nakatanggap si Anastasia ng tawag mula kay Francis na nagsasabi sa kanya na pumunta sa kumpanya sa Lunes. Napagpasyahan ni Anastasia na pumunta sa Tillman Constructions upang maging pamilyar sa pamamahala ng kumpanya, at hindi niya maaaring talikuran ang pagsisikap sa kalagitnaan. Samantala, sa Summit Mansion, tumangala si Hailey kay Daniel nang pumasok siya at nagtanong, "Naayos na ba ang lahat?" "Sa palagay ko hindi ka dapat magsinungaling kay President Presgrave ng ganito, Miss Seymour," matamlay na itinuro ni Daniel. "Bakit hindi?" Mukhang hindi siya nasisiyahan sa pagsabi ng isang uri ng katulong, at idinagdag niya ng pabiro, "Tinatanong kita kung naayos na ang usapin." "Oo, meron. Pumayag ang pribadong ospital na makipagtulungan sa iyo," sagot ni Daniel. Pagkatapos, iniabot niya sa kanya ang pekeng medikal na ulat para sa pagkakuha. "Eto ang hinihiling mo." Tuwang-tuwa, kinuha niya ang ulat at sinuri ang mga detalye. Nang makita niya na ang mga petsa at mga selyo ng oras ay lahat ay nasa check, siya ay natuwa at nagsabi, "Dapat kong sabihin, Daniel,
tiyak na alam mo kung paano tuparin ang iyong mga tungkulin. Aalis na ako kung wala ka ng kailangan, matipid niyang sagot. Tandaan mong ilihim ito sa atin, diin niya. Alam ko. With that, tumalikod na siya para umalis. Isang nagbabantang kinang ang sumilay sa kanyang mga mata. Natitiyak niya na kung si Anastasia ay nagsilang ng isang bata at ginagarantiyahan ang gayong mayayamang favors at pagmamahal sa bahagi ni Elliot, kung gayon siya ay tatanggap ng pareho, kung hindi man mas mahusay na paggamot. Gusto niyang malaman nito na nagpa-abort siya 5 taon na ang nakararaan para madagdagan ang guilt na nararamdaman nito sa kanya. Ngayong nasa kamay na niya ang sonogram at ang ulat na nagdedetalye ng pagkakuha, ang kanyang pagsisinungaling ay bakal na. Walang paraan na hindi siya paniwalaan ni Elliot. Huminga siya ng malalim at diniyal ang numero nito. Hello, bati ni Elliot nang kunin niya ang linya. Elliot, ako ito. Sa tingin mo ba pwede mo akong puntahan saglit? Bakit? Ako, hindi maganda ang pakiramdam ko. May sakit ka ba? Tumanggaw si Hailey bilang tugon. Ito ay isang matagal na sakit na kumikilos tuwing taglamig. Sinadya niyang hininaan ang kanyang boses habang mahinang sinabi, Elliot, may isang bagay na itinatago ko sa iyo sa lahat ng oras na ito, ngunit sa palagay ko ay dapat kong sabihin sa iyo ang totoo ngayon.